Nasa 50 pesos kada kilo na ang pinakamurang bigas sa pwesto ni Rosa Sierra Madre Market sa Mandaluyong. Ito naman, grabe yung kapalpakan ng administrasyon na to. Yung pangakong 20 pesos, doble. Ang pinakamura na, akala ko nga kanina, siguro exaggerated lang naman yan. Siguro in-exage lang naman ng news yan na 50 pesos na ang ano. Baka naman may mura. Kasi, di ba malay mo, ang marami dyan, may 40 naman, may 35, ganyan, ganon, di ba? Tapos may 50, yun ang pinakita, yung 50. Baka mamaya half-truth lang pinakita ng media. Nung pinanood ko, abay pambihira. 50 pala yung pinakamura daw. 8 piso Ewan ko kung totoo yan, ha? nang mas mataas yan sa nakalipas na 2 linggo. Ang mabigat pa riyan, pwede pang tumaas yan ng 2 piso ulit ngayong linggo. Sunod-sunod po ang pagtaas nila. Halos every order kami, tumataas talaga. Napipilitan din kami magtaas. Mismong si House Speaker Martin Romualdez nag-inspeksyon sa ilang Ano magagawa mo dyan? Inspect ka pa. Ngatain mo yung bigas. Di ba nginangatayan? Alam mo, naalala ko tuloy yung kasi dati nung nanay ko, kami namamalengke, yung ganyan. Sinasamahan ko siya sa palengke dati, sa wet market, dyan sa may Fairview. Tapos, kasi nakikita ko yung iba, nginangat-ngat yung bigas ng mga ewan ko kung sino. Tapos parang naging ugali ko na rin. Pag napapadaan ako sa bigas, gaganunin ko pa yon, tapos ngangat-ngatin ko yung... Ngayon ko lang na-realize, ang dumi-dumi pala nung hayop na yon. Kasi lahat kumahawak ng ganon. Ang unahing bilihin sa Mega Q-Mart at Commonwealth Market kasunod ng mga taas presyo. Base sa kanyang pakikipag-usap sa retailer, Pasensya na kung nginat-ngat ko yung bigas yun. Hindi wala nang tuturo sa akin. Kasi ano lang ako noon, pasensya na, medyo may pagka-jologs ako noon eh. ang mataas na presyo sa world market ang dahilan ng pagbabago sa presyo. Kita nyo yung presyo. Ayun pala, mayroon palang presyong mura. Para hindi naman masabing 50 pesos ang pinakamura. Ginawang 49. 50, oh grabe eh. Ano yung 80 pesos na bigas? Dali, ano yun? Special rice. Lupit, ano? Oh, yan. Grabe. Wala naman daw magagawa kundi mag-import para punan ang supply. Yun na lang talagang katotohanan. Hindi pa talaga kaya natin yung 100% locally produced rice. Although, yun din acting goal or target. Yun! Yun naman pala ang pinunta niya doon. Para sabihin sa madlang people na hindi talaga kakayanin. Kaya we need to import. Lupit, ano? Di ba? Ayok! Pero habang hindi pa natin naabot yan, Ano? Gagawin natin habang di pa naabot yung 20 pesos? hahanapin natin dito ng maayos na supply na galing sa Vietnam, Thailand o India. Yun! Mag-import! Ang solusyon! Lupit mo talaga, Romualdez. Sir! Bakit ba't di nyo sinasagot yung heavy luggage? Ha? Ang laman po ba nung bigas? Kaya yung heavy luggage? Hindi, malay nyo kasi di ba, isipin mo kung yung heavy luggage nilagay yan sa bag o yung, di ba yung heavy luggage bag, kunwari, tapos lagyan mo ng bigas, mabigat talaga yun. Di ba? Ano sa tingin nyo? Sa tamang presyo naman. Pero tinablayan ang ilang magsasaka at rice groups. Tingin nila may nagmamanipula sa presyo sa merkado. Bago pa kasi ang bagyong Egay at paghihigpit ng supply sa world market, marami nang nabiling stock sa magsasaka ang traders. These past few weeks ay mismo ang DA ang nagsasabi na wala tayong dapat ipangamba, ang stock natin ngayon ay lampas pa hanggang early next year. So bakit biglang magkukumahog ngayon ang gobyerno na mag-import? At bakit ang taas-taas? At bakit ginagamit yung pagtaas sa walang stock? Nakakahiya sa isang pangulo na ang kanyang bansa ay isang agricultural na country, tapos magmamakaawa siya para bigyan tayo ng mas mababang presyo ng bigas. Kaya panawagan nila magpatupad ng price ceiling na 35 hanggang 38 pesos kada kilo. Hindi na po kaya. At sobra-sobra ang tubo ng mga kartel. Ang kailangan pong intindihin ng gobyerno
ay ang mayorya ng mga kababayan natin kung nung dati isang kahig, isang tuka, ngayon kahig ng kahig, walang matuka. Pero sabi ng DA, Pang flip top yun, ah. Pero alam mo, hindi ko alam kung itong grupo na to makakaliwa. Hindi ko kasi nakita yung pangalan. Pero may punto siya dito, ah. Totoo naman eh. Tayo ay agriculture na bansa, 'di ba? Tayo nga eh. Actually, ano nga tayo? Alam nyo ba noong panahon na may gera pa ang nagegerahan pa ang sa Korea noon? Tayo daw ang nag-e-export ng bigas. Tayo nagpapadala. Pero ngayon, talagang tayo na nag-i-import. Sabi ko, kasi wala pa si ano nun, yung ahas. Kaya pa yung ahas nun. Ngayon, may ahas na sa ano. malabo pa yan sa ngayon. Anong basihan natin? We are not in a position ng sa emergency tayo na may price control. Wala naman tayong emergency sa ngayon. Oo, kaya naman. Kayo naman. Ba't tayo magpapa-price control? Hindi naman emergency. Kayang-kaya namin bumili. Kayo lang naman na nahihirapan. Hindi, alam mo, sa totoo lang yan, yung isang bagay na kaya kailangan talaga sa susunod na eleksyon. Huwag tayo mag-uupo ng presidenteng spoiled. Okay, huwag tayo mag-uupo ng presidenteng, alam mo yun, laki sa layaw. O kaya masasabi natin nandoon sa high society. Kasi hindi nila ramdam. Sa kanila, yung 50 pesos na bigas, hindi pa emergency yun. Parang sa kanila, kaya pa naman namin bumili. Kahit ano pa, only rice. Hindi totoo, di ba? Hindi kasi nila alam na para sa mahihirap, napakahirap na po nun. Yung bumili ka ng 50 na bigas, mahirap na po yun. Pero sa kanila kasi, kulang, parang okay lang, kaya pa naman namin. Hindi naman nang tinatanong kayo, kami. Diba? Buti na lang, ako, bibihira na ako mag-rice. Handa naman daw mag-inspeksyon sa mga warehouse ang DA kung kailangan. Pero limitado lang ang pwedeng magawa nito sa ilalim ng rice tariffication law. Pwede nating mapakiusapan yan at tingnan, visitation ulit and the inventory dun sa ating mga bodega. Ayun nga lang, tayo hindi natin pwedeng i-compel yan dahil wala na nga tayong... Hindi, alam mo ito, ang isang nakakapagtaka dito, which is sobra-sobra yung ewan ko kung karma ba to, o masasabi nating sampal sa mga Pilipino. 'Di ba? Bakit? Kasi yung kanilang presidenteng hinahangaan, yung kanilang ibinoto, ikinampanya, ipinaglaban, ay yun yung presidenteng nakaupo sa Department of Agriculture. Kung saan sila talaga ang nag-handle ng ating mga food supplies, 'di ba? Alam naman po natin 'yan. From sibuyas, kung saan-saan. Lahat yan eh. Di ba? Silang nag-aayos niyan. Pero yan ang somehow sa tingin ko, which is sa tingin nyo naman siguro din, yan ang pinakapalpak na departamento ng ating gobyerno. Kung nung panahon noon, alam natin kung sino ang pinakapalpak. Ngayon, alam natin kung sino ang pinakapalpak. Ang nakakahiya lang, yung presidente pa mismo ang sekretary. Diba? Na pinakapalpak. Can you, ano mo yun? Diba? regulatory function na National Food Authority. Bukod sa bigas, nakaamba rin ang taas presyo sa itlog. 165 pesos hanggang 270 pesos ang isang tray ng itlog depende sa laki. 5 piso ang posibleng itaas nito. Maging ang mantika, posible rin daw magmahal dahil sa mahal ding transportation cost. Sana lang, paulit-ulit ko na sinasabi, dapat talaga kumuha na si Pangulong Marcos ng sekretary na magaling. Hindi ko alam bakit ayaw niya eh. Alam na natin na, alam nyo, ganito yan eh. Walang problema kung nagkakaproblema kasi part yan ng bansa. Diba? Maraming dahilan kung bakit tumataas ang presyo. Maraming dahilan yan. Hindi naman isang factor yan. And ang isang greatest contribution yan, yung oil. Siyempre, malaking bagay yan. Okay? Pero, hindi ibig sabihin, okay na yon, di ba? Hindi ibig sabihin,
sapat na yon. Ang punto ko lang dito, sana kumuha siya na mas magaling na sekretary na mag-aayos. Di ba? Para naman kasi alam naman natin, busy ang presidente, hindi niya kayang tutukan yan, di ba?